posibleng bagyo malapit sa Guam patuloy na lumalakas ayon sa long-range tropical outlook ngayong buwan ng Abril. Gaano kalakas at ano ang epekto nito sa bansa? Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather authority sa bansa. Para sa real-time updates ng ating panahon, i-like, i-share at i-subscribe ang aming channel. Salamat sa inyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Lunes, April 6, 2026 na po tayo. Narito na ating update sa panahon. Ayon sa pinakabagong impormasyon ng mga weather agencies ng ECMWF at GFS, may isang posibilidad na tropical system sa silangang Mariana Island, malapit sa Guam at Saipan, sa loob ng 5 hanggang 8 araw. Mahalagang paalala, wala pa itong aktwal na bagyo sa ngayon, forecast pa lamang ito, long range at mababa pa rin ang confidence. Ibig sabihin, trend pa lamang ito at hindi pa kumpirmado. Para sa ating track outlook, saan posibleng tumungo ang namubuong bagyo? Base sa karamihan ng models, posibleng lilihis pa Hilaga, magkakaroon ng recurvature, lalabas sa open ocean at posibleng maging malakas malapit sa Guam ngayong darating na April 13 hanggang April 14. Mga kababayan, mababa ang tsansa para dito sa ating bansa na maapektuhan, pero mas mataas ang tsansa na maapektuhan ang Guam, Saipan at Mariana Island. Anong epekto nito? Una, malalaking alon. Kahit malayo ang sistema, may epekto pa rin ito sa paglakas ng mga alon. At posibleng maapektuhan ang Micronesia, Guam at Saipan at silangang baybayin ng ating bansa. Ang kasalukuyang panahon dito sa ating bansa ay walang bagyo pero mainit at tuyo. Ang temperatura ay aabot sa 30 degrees Celsius na may isolated afternoon showers. Maaraw sa umaga, ulan naman sa bandang hapon, dulot ng localized thunderstorm. Mga kababayan, malinaw ang sitwasyon, hindi bagyo ang immediate concern dito sa ating bansa. Init pa rin ang pangunahing kalaban. Ang developing system sa Pacific ay maaring magpalakas ng easterlies at magdala ng mas maraming moisture malapit dito sa ating bansa. Papalapit na rin ang tinatawag nating zero shadow days sa ilang bahagi ng Mindanao. Ano po ito? Ang araw ay direktang nasa itaas, nawawala o halos walang anino sa bandang tanghali. Kaya ang resulta, mas matinding init, unique visual phenomenon. Kaya patuloy tayo nagpapaalala sa ating safety reminders para sa ating heat safety, uminom ng tubig palagi, gumamit ng proteksyon sa araw, umiwas sa pagbababad sa tanghaling tapat. Iwasan din ang paglangoy kung malalakas ang alon at mag-ingat sa rip current. Lumayo naman sa mga open areas at lagi magdala ng payong bilang pananggalang sa ulan at sa matinding init. At dumako naman tayo sa lagay ng panahon ngayong araw. High pressure area pa rin o HPA ang nakakaepekto sa bandang northern at central Luzon. Mas mainit at mas tuyo ang panahon, mas maraming maaraw na oras pero may chance na bigla ang thunderstorm. Sa Metro Manila at buong bansa, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower o thunderstorm. Posibleng epekto nito ang flash flood, landslide kapag malakas ang thunderstorm. Ang pattern ng panahon ay mainit sa umaga at tanghali at bigla ang uulan naman sa bandang hapon o gabi. Mga kababayan, ang critical insight sa ngayon, ang maximum temperature natin ay umaabot sa 35.5 degrees Celsius at ang humidity naman ay bumaba hanggang 30%. Ibig sabihin, mas tuyo ang hangin, mas mabilis uminit ang lupa at mas intense ang init na nararamdaman. Kaya mas mataas ang heat index, mas aktibo ang thunderstorm formation. Kaya mga kababayan, posibleng maranasan ng heat exhaustion, heat stroke at dehydration. Para naman sa lagay ng hangin at karagatan sa northern at central Luzon, ang hangin ay nagmumula sa southeast to south winds na may alon na 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay light to moderate winds na manggagaling sa east to southeast na may alon na 0.6 hanggang 1.5 metro ang taas. Sa lugar ng Visayas at Mindanao, ang hangin ay katamtaman mula east to northeast na may alon na 0.6 hanggang 1.5 metro ang taas. Generally, ligtas ang paglalayag sa ngayon pero mag-ingat sa thunderstorm. Para sa ating temperatura, minimum temperature 21.8 degrees Celsius at ang maximum temperature naman ay umaabot sa 35.5 degrees Celsius. Mataas ang daytime heat at mas malamig naman sa umaga at mga biglaang pag-ulan sa hapon dahil sa init asahan na sa ibang bahagi ng bansa. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5:49 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 6:09
ng hapon. At para sa dating balita, HPA o High Pressure Area ang dominante ngayon na weather system sa ating bansa. Matinding init sa buong bansa, isolated thunderstorm sa bandang hapon at heat index ang pangunahing panganib sa ngayon at generally kalmado ang karagatan ngayong araw. May posibleng tropical system sa Mariana Island, walang direktang banta dito sa ating bansa at posibleng maging malakas malapit sa Guam. Maaring magdulot ng alon at mas malakas na hangin. Makakaranas ng mainit at tuyong panahon na may isolated thunderstorm dito sa ating bansa sa iba't ibang lugar. Mga kababayan, hindi lahat ng bagyo ay tatama dito sa ating bansa pero kahit malayo, may epekto pa rin. Kaya patuloy tayong maging alerto, huwag magpanik pero huwag ring maging kampante. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Panaghoy chapter 3, 22, verse 23. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw bago tuwing umaga. Mga kababayan, sa bagong araw, may bagong pag-asa. Kahit pabago-bago ang panahon, ang katapatan ng Diyos ay nananatili sa kanyang mga anak at nananalig sa kanyang kapangyarihan. At yan po ating update sa panahon. Ito ang PNN, Panahon News Network. Laging maging handa sa anumang pagbabago ng panahon. Para sa susunod na ulat, please like, share, and subscribe na kayo para lagi kayong updated dito sa lagay ng panahon. At yan po ang ating balitang panahon. Hanggang sa muling ulat panahon.